What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Kaya ngayon itong mga makabayan black mga kababayan no, na sina Franz Castro, Robles at Raul Manuel. Paano ba naman kasi mga kababayan, ni isa no, sa mga kongreso walang pumirma dito sa impeachment complaint na kanilang hinahawakan laban kay BP Sara. At ang siste pa 15 pledges lamang ang kanilang nalakap at hindi pa signature ng mga congressman at congresswoman ang kanilang nakuha. Ang ibig sabihin nun mga kababayan, malabo nang mapasa itong impeachment complaint kay VP Sara. Na effective mga kababayan, no? Itong ginawa di umano ng INC at ng mga Duterte supporters na once na nalaman ng INC na kung sino man ang pumirma sa impeachment ng Makabayan Black, hindi dadalhin ng iglesia. Dagdag pa na ang mga Duterte supporters hindi rin napabibiro no pagdating sa botohan. Buti nga sa kanila. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dahil sa balitang ito mukhang magkakaroon ng matiwasay na Pasko at bagong taon ang ating VP Sara. Ngunit tong mga komunistang grupo na sina Franz Castro, Robles, Raul Manuel, nga mga kababayan, sapagkat dire-diretso na ito na hindi na magtatagumpay ang impeachment complaint nila sa ating Vice Presidente dahil magiging abala na ang mga politiko no, sa paghahanda ng nalalapit na midterm election. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ngayon ng update tungkol sa pag-usad ng impeachment complaints na sinampa ng mga Makabayan Black at yung akbayan sa Kamara laban kay BP Sara. 3 araw na lang yung session days ng Kamara. Lunes, Martes, Merkules na lang. After that, break na. Kumusta man? Marami na bang nakaperma sa resolution na mag-endorse sa impeachment complaint? Nako, nakakaawa po si Franz Castro at mga kasama niya. As of now, wala pa ring pumirma sa resolution. Pledges, meron daw. Parang PBBM style ba? Magpunta sa abroad. Foreign direct investment. Nako, billions of pledges. Kaya lang, kakaunti ang actual nga nang namuna. Ito rin kay Franz Castro, pledges lang, but zero perma. Okay. Pakinggan natin itong balita ng UNTV. Sessions na lang meron ng Kamara bago ang December holiday break sa December 21. Kaya magkakaalaman na sa kahihinatnan ng nakabimbing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nakakuha na sila ng mahigit 10 pledges na susuportahan ng impeachment resolution na isinusulong ng Makabayan Bloc. Sa gitna rin ito ng usap-usapang may nagbabalak pang maghain ng ikatlong impeachment complaint. Pero nilinaw ng Teacher Solon, hanggang ngayon wala pang pumipirma sa kanilang resolusyong naglalayong mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Generally, wala pang talagang nakapirma. Mga Kailan pa nila na-file? More than 1 week na? O magto 2 weeks na? Yun, nag-prepare ka agad sila ng resolution. Ganun yan eh. Kasi alam nila, nag-ahol na ang panahon, yung idadaan sa normal process, from Secretary General, i-transmit sa Speaker of the House, Speaker of the House, dadalhin sa Committee on Justice, then pag-aaralan ang sufficient inform and substance, gahol sa orasyon. So, pinakamadali shortcut, resolution kagad, pipirma ng 106. Paiba-ibang number, may 106, 105, 103. I don't know kung alin ang tama. Pipirmahan ng 106 congressmen, wala pa rin nakapirma. Pledges pa lang. So ano ngayon? Masaya ba ang Pasko ni Franz Castro? Ano sa tingin nyo? Kamusta si Pipi Sara? Butata. Makakatulog ba siya ng mahimbing ngayong Pasko, New Year? Sino ang may maligayang bakasyon? just lang. So mukhang next week pa magkakaalaman. May mga ilan na mga sa minority siguro parang mga 5 or 6, mga ganun. Sa majority naman ay nag-ano lang sila, nagsasabi sila, siguro mga ganun din yung number. Itinanggi naman ni House Quadruple Committee over. So, sige, sabihin mo lang 15. Sabihin natin 105 yung kailangan. 15. So, ilan pa? 90 pa. Paano nila i-produce yung 90 signatures? Wala na. Imposible na yan. Wala pang pumipirma eh. All chairperson.
Panigurado yung mga pumirma na 15 na yan ang mga kasali sa Quadcom, no? Na sina Abante, Paduano, Dan Fernandez, Gonzales, Barbers, Kimbo, Tambalos at iba pa. Pero yung mga nagmamasid dyan sa lower house na congressman at congresswoman, aba, syempre kailangan nila magpaka-play safe. Lalo na't kailangan nila ang malaking boto ng mga Duterte supporters at ang black voting ng INC, no? Lalo pa naman nagsalita di umano ang INC na ang mga bumoto sa impeachment dito kay VP Sara hindi dadalhin ng sekta. Representative Robert Ace Barbers na naghihintay sila ng kumpas ni Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment issue. Isang senior member ng Nationalista Party, si Congressman Barbers. Ako personally, my opinion, this is a conscience, kumbaga, So, ang issue ngayon is, ang mga kongresista sa majority, kasi minority and majority. Ang minority, sina Franz Castro, Congressman Libanan ata ang minority floor leader. Kakaunti sila, mga 20 lang ata sila, wala pang 20. Then, majority. So, ang sinasabi, ang majority, naghihintay sa basbas o go signal ni Speaker Martin Romualdez. Eh, sabi naman ni Congressman Barbers, hindi totoo yan. Kanya-kanya kaming membro, vote according to our conscience o pipirma according to our conscience. Maniwala ba kayo doon kay Congressman Barbers na kanya-kanyang boto o kanya-kanyang desisyon yan? Nako, Honorable Congressman, hindi kami pinanganak kahapon. Kaya, wag mo kaming paniwalain na kanya-kanyang boto according to pas-pas ang kailangan. if ever Correct. you will take a position, dapat pag-aralan mo. Mhm. Dapat sarili mong conviction, sarili mong opinion, dun sa usapin, dun sa issue. Di ba? Wag nang lumabas dun sa issue. Naniniwala rin itong kukulangin na ng oras ang impeachment proceedings lalo na't malapit-lapit na rin ang midterm elections. Subalit iba ang pananaw dito ng Makabayan Block Solon. Kapag kasi nag-decide na yung mga parties nila na na itong impeachment complaint, mabilis naman ito kahit na Ayun, tama si Franz Castro. Pag mag-decide na ang leadership party, sabi niya, kailang ang pinaka-importanting desisyon yan, yung leadership sa House, si House Speaker Martin Romualdez. Plus of course, yung mga deputy niya. Pag nagkasundo, na okay, sulong natin, ay mabilis pa sa alas 4. So, bakit hanggang ngayon, wala pa rin galaw? Nakabinbin pa rin sa Office of the Secretary General yung complaint. Yung sinasabi nila na hihintayin yung third complaint, parang malabo na yun. So, dalawang rason lang ang nakikita ko dito. Una is yung opinion or panawagan ng Pangulo na huwag nyo nang ituloy. Dahil walang maitutulong sa Pilipino. Sinundan ito ng fellowship dinner sa Malacanang na nag-present itong mga kongresista, more than 200 kongresista nagpunta sa Malacanang, nag-present ng manifesto of support. Baka yun na yun, yung signal na susundin nila ang Pangulo. Kaya walang galaw ngayon dyan sa hindi umuusad yung impeachment complaint. Then, pangalawang factor, yung Iglesia ni Cristo na rally. Baka nag-uusap-usap ang mga kongresista na, boss, delikado, Iglesia, kailangan namin ng endorsement nila, malapit ng eleksyon. Pwede ba, kalmado muna tayo. Kasi pag hindi kayo nakinig sa panawagan ng Iglesia, ulitin natin ang Iglesia ni Cristo na rally, according to their pronouncement, is in support sa panawagan ng Pangulo. Hindi yung pro-Duterte ang rally nila. Ano na lang yun, nagkataon na lang yun. Kasi itong mga BBM vloggers, sinasabi na hindi daw matutuloy yung rally. Dahil daw kung ano-anong rason. Para bang natatakot sila na mag-rally ang Iglesia against impeachment. Bakit sila matatakot? Dapat magpasalamat pa sila sa Iglesia ni Cristo. Kasi pro-BBM pronouncement yung rally ng Iglesia, di ba? So, sana ganun nga, nakatulong ang panawagan ng Pangulong Marcos at nakatulong itong rally ng Iglesia para hindi na matuloy ang impeachment ng Makabayan Black. after Christmas,
no, kung magkakaroon ng mga special session kahit during recess, ay magagawa naman yan. Kung makapagkaisa, kasi natin na lang talaga nila siguro, yung yung decision din ng majority. So kung oras at oras, so tingin ko meron namang oras. Kasalukuyan pang nakabingbing sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte. Batay sa House official, naghihintay pa ito sa panibagong impeachment complaint na ihahain sa susunod na linggo. Ilang kongresista rin umano ang nag-request na bigyan sila ng oras na mapag-aralan ang unang dalawang inihaing reklamo para sa posibleng endorsement. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. So, ano sa tingin nyo? Ma-endorse ba ang impeachment sa Senado bago mag-Christmas? I-comment ninyo. So, sinong may maligayang Christmas? Si BP Sara o itong Makabayan Black? Oh, may iiyak na yan. I had a blue Christmas. Oh, so, sad Christmas, Makabayan Black. Si BP Sara naman, di ba white Christmas kung maligaya? So, Merry Christmas po sa lahat. Ito Marlon, no? Ang pinaka ginamit nilang dahilan dito sa parte ng kanilang justification sa pagpapayag ng mga, pamimigay ng ayuda, sinabi, may mga nag-a-apply na sa amin para sa pagbibigay ng ayuda at ang COMELEC po, tatandaan ng lahat, ay hindi magiging hadlang para sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mahirap nating kababayan. Yun ang saad ni George Garcia. Marlon, ilang taon na si George Garcia dito sa ganitong pwesto niya sa COMELEC? 3. Pangatlo. Okay, because Magtatatong taon. kasi umupo siya, appointee siya ni di ba, ni Marcos Jr. Mm. So bakit itong sentimiento ng COMELEC na to under the leadership of Garcia is not the same sentiments as the previous COMELEC chairman? Why? Masyadong tuta na to si Garcia. Why? Oo. Alam natin, Marlon, alam natin kung ano ang nagagawa at ano ang impluensya ng ayuda. Ayuda either in the form of goods or in the form of money tuwing eleksyon. Dito rin natin, Marlon, mapapatunayan kung gaano ang Pilipino ay either umangat ang standard sa pagpili ng kanyang kandidato or mananatili sa ganitong sitwasyon na nakapalad at naiimpluwensyahan at ibinibenta ang kanyang dignidad para lang sa kakarampot na halaga at maiupo man regardless kung ang isang kandidato ay deserving o hindi. Correct. Ang problema, Pam, nakakagalit ang problema. Kasi yung mga kababayan natin, lalo yung mga mahihirap, hindi natin sila masisisi kung tatanggap man ng ayuda. Kasi kailangan nila yun, no? Kasi yung iba naman talaga ay salat sa buhay. Pero para gawin mo to sa mismong araw ng kampanyahan, papasok ang panahon ng eleksyon, maraming mali at maraming hindi tama. Animal, as recorded, sabi nga animal daw yung admin Marcos. Alam mo Marlon, una na natin itong inilatag sa ating mga previous vlogs wherein we said na papayagan ng COMELEC ang pamamahagi ng ayuda na ni-request ng Kongreso, Marlon, dahil alam natin na ang Kongreso sa pamumuno ng isang tambaloslos Martin Romualdez ay meron silang bagong Pilipinas Servicio Fair wherein this was the time when we started questioning Martin Romualdez, kung ano ba ang distritong nasasakop mo? Yung bang distrito mo lang o ikaw ba ay pang buong Pilipinas? Bakit makikita kang nasa Davao at namumudmod ng mga ayuda? Bakit napupunta ka sa kung saan bit-bit ang iyong entourage ng mga nakikinabang na congressmen namimigay ng ayuda? Dito rin natin nakita na merong init o merong malamig na pagtanggap depende sa hakot ng kung sino ang mga bit-bit mo. Diyan din Pipilitin sila mag-cheer, no? Depende kung pipilitin sila mag-cheer, pipilitin silang pumalakpak. Pero alam mo, napaka-unfair nito. Ang isang Vice President, Sara Duterte, na ang sakop niya talaga ay buong Pilipinas, Yes! ay tinututulan nila na magkaroon ng pagbibigay ng serbisyong pinansyal o tulong sa mga kababayan natin na sinasabi nila redundant daw dahil may mga gumagawa na at ginagawa na raw ito ng DSWD. Samantalang pagdating sa mga kongresista na kahit hindi nila nasasakop yung isang probinsya, pumupunta sila para mamahagi ng ayuda, ay hindi nila nakikita ang sarili nila na gumagawa rin ng redundant na pagbibigay tulong sa mga kababayan natin may hirap. And we have to remember that VP Sara is an elected official on a national level. National level, tama. And Martin Romualdez only had 100 plus
Nawala ba ako? Hello? Yeah, oh, yeah, nawala ka. Ayun, nawawala ka. Ako ba nawawala or ikaw? Hindi ka naman, ano ba? Nawawala ako sa screen o yung audio ko? Ikaw ang nawawala. Sa Nag-freeze ka screen? kanina. Nag-freeze ka kanina tapos yung audio mo ngayon chop-chop. Baka Salita ka sa ulit. ano? Hindi, sa ano, baka kasi sa Bluetooth mo, disconnect mo na kaya? Bluetooth ko? Hindi, mukhang okay ako. Okay ka? O sige. Okay na. Okay na? Okay, but okay na. Yeah, oo. Ayun, yun lang yung sinasabi ko lang, no? Parang on a national level, siya ay nakakuha ng 32 million plus votes versus Martin Romualdez 100 plus votes sa kanyang distrito lamang. At bibisitahin mo ang distrito ng isang Martin Romualdez, Marlon, hindi naman kaayusan ang lugar. Alam mo yung parang alam mo yung nanlilimahid. Hindi naman siya kaaya-aya sa mata, nanlilimahid ang itsura. And you have to remember nung tayo ay mag-attempt na magkaroon ng peace rally, maisog peace rally sa lugar niya, at ginawan nila ito ng paraan na hindi rin magamit ang ano tawag doon, Freedom Park. Makikita mo na ang Freedom Park niya nanlilimahid ang itsura. Ganyan ang access mo sa pera pero hindi mo ibinabalik sa iyong komunidad. Tapos now, you are parang delusional that you can do it better and you can do more on a national level. Yung totoo. Kaya yung mga kabaryo ni Tambalos, hindi maiwasan sabihin na sinusukan nila na maging congressman itong si Romualdez. Dahil alam nila di umano na walang nagawang magandang proyekto ito sa kanilang syudad, no? Grabe. Hanggang ngayon, marami pa rin mga kababayan na sa Leyte. Majority ang naghihirap. Majority sa kanila alam mo yun, swerte na makakain ng 3 beses isang araw. Kasi napapabayaan sila ng lokal na opisyalis nila. Ang mabigat pa rito, ultimo yung problema sa kriminalidad ay lumalala. Samantalang ang kanilang congressman na dapat ang ginagawa ay pagtuunan sila ng pansin para ibigay, maging prioridad yung hinihingi nilang pangailangan. Wala, ang inaasikaso buong Pilipinas na hindi naman dapat. Ako, Marlon, I'm very worried dito sa news na ito, Marlon, because nakakalungkot, but to have a real talk, no? And many people will probably feel the same, or probably many people will also oppose, no? Nakakatakot dahil dito masusukat na marami pa ring botanteng Pilipino ang mangmang. Marami talaga. Alam mo, Pam, ang nakakalungkot, hindi na lang mga kababayan natin ang mangmang ngayon. Alam mo sino na mga mangmang ngayon? Unang-una, yung simbahan Katolik. Yes. Bakit? Yung Paris Pastoral Council, ano ang posisyon nila diyan, di ba? Ang nagmimistulang mangmang na rin ang kapulisan at kasundaluhan. Nananatili silang tahimik, walang tubo at walang ibig. Hinggil sa garapalang ginagawang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nakapwesto sa pamahalaan. Alam mo, isa pa rin ang pwede nating pag-isipan na mangmang na rin yung mga mainstream media na wala na lang silang iniwan sa mga pobre nating kababayan na nakasahod na lamang ang kamay at umaasa sa ayuda sa kanila ibang level, highest level, umaasa sa envelopmental journalism para lamang pagtakpan at hindi na nila gawin yung dapat trabaho nila na ipahayag sa mga kababayan yung tunay na nangyayari at kaganapan sa ating bansa. Nakakalungkot, Pam. Nakakalungkot. Lahat na lang yata ng titingnan mong sektor o institusyon, kasing mangmang na rin sila ng mga kababayan natin mahihirap na umaasa lang sa iyo. Sorry, hindi ako anti-ayuda pero nilulugar po ang pamimigay ng ayuda. Walang iniwan to sa mga sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin. Lagi na lamang, maraming makaka-relate dito. Lagi na lamang umaasa para manghihisay ng pera. Pero yung pagbibigay mo ng tulong, pagbibigay mo ng ayuda, dapat nasa oras yan at nasa tamang sitwasyon. Tama. Alam mo ba, bakit ngayon zero ang PhilHealth? Para maipilit nilang mapondohan yung kahanghangan nilang yan na magbigay ng ayuda sa panahon ng kampanya. Marlon pakinggan natin kung ano ang dahilan ng isang Grace po, Senator Grace po, who is I think finance chair siya, no? Sa Senate. No? Kung bakit kinailangan na maging zero ang budget ng PhilHealth, no? Ipipilit na talaga niya ang kanyang paliwanag na to. Pakinggan natin, ha? Wait lang. How do I share again? Wait lang. Mga
mambabatas ang PhilHealth kaya hindi nila ibinigay ang bilyon-bilyong pisong subsidy na hinihingi nito para sa susunod na taon. Pero ang ilang senador umaalma. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ni Singkong Duling, walang matatanggap na subsidiya ang PhilHealth mula sa gobyerno sa susunod na taon. Yan ang naging desisyon ng mga mambabatas ng isa pinal ng Bicameral Conference Committee, ang higit 6.352 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Sa original na 2025 budget, may 74 billion pesos dapat na matatanggap ang PhilHealth. Pero inalis yan ng mga senador at kongresista. Ang dahilan, may 600 billion pesos sa reserve fund pa raw ang PhilHealth na nakatenga. Kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami na ngang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Kamakailan lang, naging kontrobersyal ang pagsasauli ng halos 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury na hinarang sa Korte Suprema kalaunan. Kaya si Senate President Jesus Cordero gusto raw turuan ng leksyon ng ahensya. Hindi para sa amin na i-reward yung kapalpakan nila. Hindi ginagawa ng PhilHealth ang trabaho niya. Paglilinaw naman ni Senator Grace po, may inilaan pa rin silang budget para sa operasyon at pasahod. Lon, Nakakalungkot, no? ano ang pinagkaiba nito sa sitwasyon ng Office of the Vice President ngayon na ang inilaang budget lang ng mga congressmen natin ay yung tamang pang-operationalize lang ng opisina o ng ahensya, 'di ba? Parang bakit nyo pinilay ng tuluyan ang sambayan ng Pilipino dahil lang gusto ninyo, ang sinasabi kasi nila, 'di ba? Gustong bigyan ng leksyon ang PhilHealth dahil hindi nila ginamit yung savings na 'yon. 'Di ba? Bakit at the expense of the many Filipinos, doon nyo kailangang magturo ng leksyon? Correct. Yun nga eh. Bakit ang binibigyan nyo ng leksyon, yung mga contributor, yung mga Ba't di na lang palitan, no, itong mga tao na nasa loob ng PhilHealth? Bakit pati ang mga kontribusyon ng ordinaryong mamamayan pakikialaman pa? Na ngayon zero budget at ang natamaan dito walang iba kundi yung mga ordinaryong mamamayan. Wala sa hulog tong ginagawa ng mga pulpul na Kongreso at Senado, no? miyembro ng PhilHealth, yung mamamayang Pilipino, bakit ang hindi bigyan ng leksyon yung namamahala mismo ng PhilHealth? Walang iniwan, hindi ko alam napakasama ng management na nangyayari sa gobyernong ito. Walang iniwan to sa doon sa na-overwhelm yung baka. Bakit kailangan mong i-absuelto agad-agad yung mga DPWH official samantalang alam natin na nabudol yung pagpapagawa sa mga flood control project at alam natin na ang 1.4 billion pondo para sa flood control kada araw ay napupunta lang sa wala at napupunta lang to sa bulsa ng iilan. Samantalang wala pa rin napaparusahan hanggang ngayon ng mga DPWH officials at mga private contractors at mga proponent ng mga legislators. Ganito rin yan sa PhilHealth. Bakit kailangan ang magsakripisyo ay ang mga kababayan natin? At bakit hindi dapat ang magsakripisyo sa kanilang pwesto yung mga namamahala ngayon sa PhilHealth na hindi ginagamit sa tama yung nakalaang pondo na dapat sa mga miyembro ng bawat member ng PhilHealth. Miyembro ng bawat member ng PhilHealth. Sorry, ng bawat PhilHealth Bawat miyembro. diba? Oo, 'di ba? Oo, bawat Alam mo, PhilHealth member. wala Ano nang update sa INC rally? Bakit hanggang ngayon hindi pa isinasagawa? May mga nagsasabi, lalo na vloggers, karamihan mga pro-BBM vloggers, sinasabi nila na hindi na matutuloy. Sa akin naman, hindi daw official pronouncement ng iglesia yung in-announce nung December 4. Hindi daw official na spokesperson yung kasama ni Congressman Dante Marcoleta na nag-host sa programang sa Ganang Mamamayan. I totally disagree. Silang tatlo, Congressman Marcoleta at yung dalawa niyang kasamaan, I'm sorry, nakalimot ko sa pangalan. Sila ang nagsasalita dahil TV station nila yun Net 25. Once na inilagay ka dyan ng pamunuan ng iglesia, ikaw nang salita nila. Maalala ko nung kasagsagan ng pagtutol sa charter change. Yan din yung programa ng Saganang Mamamayan. Sila rin ang nag-announce ng posisyon ng iglesia is ayaw nila, anti-charter change sila. Correct. So, to me, walang katotohanan yung sinasabi ng mga pro-BBM vloggers na hindi na matutuloy. Matutuloy pa rin. Kung kailan, maghintay lang po tayo. May napanood akong balita sa mainstream media, I think GMA News. Sinasabi na
ang Metro Manila Development Authority, MMDA, nakikipag-coordinate na sa pamunuan ng iglesia para sa maayos na pagsasagawa ng rally. So, nasa planning stage pa sila ngayon. May napanood akong vlog ni Katunyeng, isang active member ng Iglesia ni Cristo, na ang ipinapaliwanag niya doon, yung INC rally is hindi BBM resign ang panawagan, kundi ang Iglesia ni Cristo rally ay pagsuporta sa opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na huwag ituloy ang impeachment dahil nakakasagabal lang sa pag-unlad sa bansa, which is positive lahat. I believe ang Iglesia nasa gitna lang, wala siyang pinapanigang political group. Gusto lang ng Iglesia na hindi madistract ang focus ng ating panggobyerno. So, pabor sila sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na huwag ituloy. At the same time, pumapabor na rin kay VP Sara dahil hindi matutuloy ang kanyang impeachment. O di, win-win. So, ang impeachment case, hanggang ngayon, di pa umuusad. Yung cases pala, dalawa. Hinihintay pa daw nila, according to the House Secretary General, hinihintay pa nila ang pangatlong impeachment case na isasubmit o i-file bago i-transmit ang mga complaints from the office of the Secretary General papunta sa Speaker of the House. So pag matanggap na ng Speaker of the House, itra-transmit din nila sa Committee on Justice para ma-calendar of activities. But up to now, wala pa rin galaw. So, anong ibig sabihin nun? Medyo naglaylo na sila. So, salamat naman kung naglaylo. Dahil baka ito na yung katuparan ng kahilingan ng Pangulo na huwag nang ituloy. So sana, dyan pa lang sa House ay hindi na uusad, then panalo ang taong bayan pag hindi na uusad ang impeachment complaint. Ang talo, sino lang talo? O yung makakaliwa. Dahil sila yung gusto na matanggal si VP Sara dahil gusto nila magkagulo ang ating bansa. So, salamat sa Wayon sa pagbabalita ng totoong pangyayari sa Pilipinas. Salamat sa Iglesia ni Cristo sa pagsuporta sa kapayapaan, kaayusan ng ating bansa.